Puri ng Panginoon, palakpakan po natin ang Panginoon. Welcome. Welcome everyone to worship service, the first Sunday of August. So tayo po ay patuloy na maging matatag, matibay sa paglilingkod, sa pagdalo. Ang lahat po ba ngayon ay pinagpala ng Panginoon? No, sino po dito maraming dala-dala? No, maraming baggages. So today, ialwanan natin yan, no? Pag-aanin natin ating mga bigatin. Alam natin ang Diyos, sa bawat linggo ng pagsamba ay laging meron siyang mga salitang nagpapagaan at nagpapalakas. Purihin ng Panginoon. Tayo po ay saglit na malalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa umaga ito ng pagsamba. Maraming salamat muli sa pagkakataon na kami, Panginoon, ay makatungo sa iyong bahay-sambahan upang dalhin ang mga pasasalamat papuri sa iyong kabutihan at katapatan. Ama, salamat dahil ang bawat sa buo, malusog, malakas, nakakatungo at nakakalakad sa lugar nito. Salamat, Ama, dahil kami pinagpala ng kalusugan, ng kalakasan, ng buhay, kung kaya marapat lamang, Panginoon, na kami ay magbigay ng papurit salamat sa iyong katapatan. Ama, aming dalangin, Banal na Espiritu, kumilos ka. Jesus, ikaw ang may taas. Sa umaga ito, namin pagsambat pakikinig na iyong mga salita. Kami ay mapalakas at mapatinag. Ang aming pananampalataya, Panginoon, mapatibay at mapatatag. O Diyos, kumilos ka. Patuloy mong ibigay sa amin ang salita mong magbibigay sa amin ng pag-asa. Panginoon, yung abang alipin, itago mo sa iyong likuran, langis mo aking mga labi ng mga salita. Upang ang salita mo, Diyos, na aming marinig ay hindi salita ng tao sa umagang ito, kundi salita mo, Diyos, na magbibigay, Panginoon, ng mensahe sa iyong iglesia, Panginoon. Salamat, Ama, sa iyong papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Praise God. Sino po ang natinag at napagpala ng mga awitin? Ang ganda na isang mensahe ng Tagalog na hindi lang natin mamahalin ng Diyos dahil sa kanyang himala. Diba? We just not love because of His wonderful works. Dapat mahalin daw natin ang Diyos kung ano siya o kung sino siya. Purihin ng Diyos. August. Today we have a brand new sermon series, The Psalm for All Season. Ang ganda ng teaser na nabasa ko sa ating sabi dito, in every season of life, there are joy and sorrow. There's always waiting or celebrating, uncertainty or peace. But God meets us in the right where we are. Kinakatagpo doon na tayo ng Diyos in every season of our life. The Psalm reminds us that every emotion can become a prayer. And every season can draw us closer to God. So whatever your season you're in, there's always a psalm for you. So ano man daw kalagayan mo ngayon, sitwasyon, pinagdadaan at hinaharap, buksan mo lang ang Biblia, buksan mo ang aklat ng awit, may awit para sa iyo. Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon. Sino po dito ang naharanan na? Sino dito na serenade na? Wala. Sino yung mga ating mga bagets, yung mga centennials? Kayo po ba'y nakarasa po ng haranahin? Awit. Meron na. Confirm. Oo. Ano ang pakaramdam ng hinaharan at inaawitan? Diba? Nasa ere. O kinikilig. Diba? Ang awit, pag inawitan, kinikilig. Kasi yung psalm o awit, ito tulad po ng aklat ng awit sa Biblia. Psalm siya talaga. Actually, it is a songs. Pero ang awit na yan ay nagbibigay ng halina sa sino mang makakabasa. No, it is a songs of comforts, song of serenade, na awit ng pangaharana. Na kapag ikaw ay merong pang pinagdadaan naman, nararamdaman mo, masaya ka, malungkot, bumasa ka lang, merong awit para sa iyo. No, there's songs for you. So sa Psalms, so nakatutok po tayo sa buong buwan ng August tungkol sa awit. Last month, nakatutok tayo sa mga pangako ng Diyos. So this time, month of August, nakatutok tayo ngayon sa mga awit ng Panginoon. So about the book of Psalm. So the book of Psalm is a collection of 150 sacred songs, prayers, and poems found in the Old Testament of the Bible. 150 yan. No? What is the longest chapter in Psalm? 119. It is the longest book of the Bible. Longest chapter in the Bible, which is the book of Psalm. And the longest book, Psalm. Longest chapter,
Psalm 119. So yan po, trivia, no? So the book of Psalm, compose yan ng 150. Kung sa promise 7,000 plus ang promise ng Diyos, this month of August, God gave us the Psalm, which is 150 songs. Awit daw, panalangin, at tula, no, poems found in the Old Testament of the Bible. It expresses a wide range of human emotion. Punong-puno daw ng emosyon ng awit, including joy, praise, gratitude, sorrow, fear, repentance, and hope. So, ang dami niyang tema. So, ang aklat ng awit. So many psalms were written by David, King David, while others are attributed to writers such as Asaph and the sons of Korah. So, ito yung mga sumulat ng psalm. So, majority of the book of Psalm or the chapters were written by King David. So, King David is a composer, songwriter, David. Psalm for gratitude and worship, ang ating topic for the day. Psalm for gratitude and worship. So, nakita niyo sa lineup ng ating mga message for the month, for the worship service, prayer meeting, and fellowships, iba-iba pong awit ang itatalakay ating mga speakers class. Today, I'll be talking about the Psalm for gratitude and worship, about sa pagsamba. Psalm 118 is a powerful psalm of thanksgiving and praise. Ang ating pong main verse is Psalm 118, 24, 25, 26. Ito daw ay makapangyarihang awit ng thanksgiving at pasalamat o papuri. It reminds us that worship is not dependent on perfect circumstances. Na ang pagsamba daw ay hindi nakadepende sa magandang circumstance. Sa book of Psalm, mababasa niyo dyan mga part ng mga songs si David na sumulat siya ng isang awit sa paano na siya ay natatakot. Sa paano na siya ay may death threat. Grabe, no? Yung bang nakakagawa ka pa ng awit, stress ka na nga. No, grabe, ang songwriter na si David. No, hindi lang siya, kasi karamihan, alam niyo po, sa mga songwriter, nakakasulat yan ng awit kapag sila inspired. Most of the love song were composed by the writers who are inspired and in love. Diba? So, diba, tulad ni Ogie Alcacid, ang mga awit niya ay mga emosyonal, diba? No? So, nasusulat niya kasi yun ang pinagdadaanan niya. No? Ano ba isa sa mga awit niya? Example ng awit niya yung meron dong isang awit siya na ang sitwasyon niya, in love siya sa isang mga babae, sa asawa niya, hindi na siya in love eh. Bakit ngayon ka lang dumating? Grabe to. Yon, sitwasyon niya yon. May asawa na siya, dumating si Regine. Chismosong pastor to. Yun. Ay namin naman na mag-asawa eh. Nung kinumpos siya kantang yun, kasal na siya kay Michelle Ivan, Michelle ng Miss Australia. Pero kilala niya na si Regine. Kaso, kasal na siya eh. Kaya ang kanta niya, bakit ngayon ko lang dumating? Sana, nung binata pa ako. Di ba? So makikita niyo dyan, kapag gagawa ng awit ang isang songwriter, yun yung nararamdaman niya. At ang books of Psalm, when David and other writers like the sons of Korah wrote that psalm, yun yung sitwasyong nararamdaman nila when they wrote that song. So yung ating Psalm 118 is a powerful psalm of thanksgiving and praise kasi ito yung nararamdaman ni David ng sulat niya ng Psalm 118. Puno-puno siya ng pasasalamat at papuri sa Diyos. So, hukayin natin ngayon, idig natin, ba't siya puno-puno na pasasalamat? The psalmist declares, no, it is David, this is the day which the Lord hath made. Ito raw ang gawa ng Diyos, ito raw ang araw na gawa ng Diyos. Every day is a gift from God. Kaya kanta kayo na, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Mga pamillennial yan, Gen Z. Pero nung panahon namin, ibang kanta namin. Sabay-sabay. 1, 2, 3, go. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Pa dyan. We will rejoice and be glad in. Parang matanda talaga eh, no? For this is the, diba? Yun ang kanta namin noon. Hindi nakakapagod. Diba? Pang mata, this is the, ganyan lang. E ngayon, this is the day that, hinihingal kami matatanda. No? Ay, ano yan eh.
technology yan, Kaya pa lang, this is the day, lagi namin kinata. Tapos masunod pa, alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive forevermore. Kaya, nung ako yung kabataan niya, Sir Christy, no? Naabot tayo ng gabi sa, sa church, no? Tapos maghahatiran, kanya-kanyang hati. Kaya umuwi, gabi na. Kaya mga nanay namin, tatay, nagagalit. Panay kayo, alay, alay, alay. Fredo, alive, alive. No? Ginagabi na kami dahil nga masyado kami nahirati sa church, yung mga young people kami. So doon namin na-enjoy ang paglilingkod. So the word of the Lord today, Psalm 118:24, is that this is the day that the Lord has. Naniniwala ba kayo na itong araw ay gawa ng Diyos? Araw-araw gawa ng Diyos. Kapag ang demonyo may gawa niyan, anong aasahan nyo? No, halba, ay paggising sa umaga, demonyo ang nakita. How can you paano natin kung demonyo ang gumagawa ng bawat araw natin? Grabe, di ba? Pero do you know, every day, when you wake up, it is the day that the Lord has made. Gawa ng Diyos yan. When we are experiencing blessing or difficulty, we have a reason to give thanks because God remains faithful. Say amen. Say amen. No? Kapag tayo nakakaranas ng pagpapala o struggles, kahirapan, lagi dapat tayo may rason na magpasalamat sa Diyos dahil ang Diyos ay lalaging tapat. Sa topic natin last month, na ang pagiging mabuti ng Diyos ay hindi nakabatay sa ano nararanasan mo. Ano ang pagpapala mo. Kasi kahit anong nararanasan mo, mabuti pa rin ng Diyos. No? God is always good. The same way, ngayon, sa month of August, God is instilling in our mind that it is a blessing or difficulty, it is a sick or health, it is a death or healing. Still, meron dahilan pa rin magpasalamat. Because every day, God is creating a day for us, the day that the Lord has made. Number 1 point, rejoice because God has given us this day. Una, magpasalamat. Sabi si David, masaya siya na sa bawat araw ng kanyang buhay ay pinagpapasalamat siya sa Diyos. Because God has given us this day. Sa basahin natin, 1:18-24. This is the day the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Sa Tagalog, itong araw na gawa ng Diyos, tayo ay magsaya, no? At magdiwang. So every day, ginagamit lagi ang verse na yan kapag may ikakasal. Talagang appreciate nila itong gawa ng Diyos kasi kakasal na kami, mga ganyan, di ba? Totoo yun. So, every day should be a special day. Kasi every time we wake up, it is a special day that God created that special day. So the psalmist does not simply say, this is a good day. Yung psalmist, si David, hindi sabi, ay, ang ganda ng araw. Sabi niya, ang ganda ng araw na gawa ng Diyos. Yan. No? Oh, wow, what a good day. Good morning. No? Pero si David, hindi na basta magandang araw yan kasi yan ay gawa ng Diyos. No? Kaya nga sabi ko sa iyo, paano kaya natin naharapin ang araw na pagising mo pala, igawa ng demonyo yung araw. Pagising mo, pambira, ikaw kaagad demonyo ka. Pero sa bawat araw, ay ginagawa yan ng Diyos. Kaya expect the whole day, God works and Diyos ay kumikilos. Our joy begins when we recognize that our lives and our days are gifts from God. No? Ang ating kagalakan ay nagsisimula kapag ang buhay natin nagsisimula sa pag-appreciate ng mga biyaya ng Diyos. So every day is a gift from God. Say amen. Totoo yun. Bawat araw ay regalo ng Diyos. Number 1, rejoicing is a decision. No? Araw-araw gawa ng Diyos. Pangalawa, yung pagiging masaya, decision mo yan. It's up to you to be happy or to be sad. It's up to you to be in good mood or to be ang tawag doon, irritable. No? Nasa iyo yun eh. Gusto kong magalit. Magagalit ba ako o maiinis ba ako o kapag pasensya ko na lang. The same way with rejoicing. Ay, ayoko malungkot. Gusto kong magsaya. Marami kanya-kanya struggles. Ako marami akong struggles. Pero pag iniisip ko yun, nalulungkot ako kaya dinadivert ko. Ayoko isipin. Kaka-apekto sa akin. Ganoon. Huwag niyong entertainin ang bagay na magpapalungkot sa inyo. Tama? Isipin mo kung paano kanya iniwan. Tapos, sasandal ka sa pader, tapos magwo-walling ka pang gano'n. O kaya, yakapin may unan mo.
So, it's your, nasa iyo ang desisyon. Paano ka, magiging masaya ka ba? O magiging malungkot ka? Kung magiging good mood ka ba? O magiging ma-open ka? O ma-irritable ka? Letter C, gratitude changes our perspective. Yung pagiging mapagpasalamat, nagpapabago yan ng pananaw. Grateful, meaning lagi kang nagpasalamat. Ay, buti na lang, ganyan, no? So, kasi karamihan ang tao nagpapasalamat kapag may mga mabuting bagay, o better than them. Ay, salamat. Pero, we can be grateful regardless na hindi ka nice ang nangyayari. No? Example, salamat, na-aksidente man pero hindi kami namatay, mga ganun. You see the better than the situation. So, yung pagiging mapagpasalamat, nagpapabago yan ang ating pananaw. So, anong kabaliktaran ng gratitude? Ungrateful. Yung grateful, ungrateful, kapag hindi ka mapagpasalamat, nakaka-apekto yan ng pananaw. No? Kasi lahat, no? May mga kilala ba kayong mga tao hindi thankful? Meron na, kulang pa. Pinangakakuha na nga ng 85, aasa pang patuto pa rin. Di ba? Nakakawa mga manggagawa. So, ibig sabihin, we should be great. During time na inapruban, yung manggagawa, nagreklamo sila sa 85. So, sa akin, ako'y nagtrabaho ng ilang years na. As far as I know, 85 is the, tama si, Studentino, it is the, record-breaking, pinakamataas sa pagtaas. Yung pala, hindi pala naman magkakatotoo. So, example yun, tapos yung mga, nagreklamo. Ngayon, nung inalis, nagreklamo, sabi ko sa inyo, kahit kung naituloy yan, be grateful pa rin kung na maitaas yan. So yan, pag-train na lang natin yung ating mga manggagawa. So we may not know what today will bring, but we know who gave us today. No? Hindi natin alam kung anong magiging araw natin. Pag-gising mo, ano kaya ang magiging araw ko ngayon? No, you don't know what will happen, but you know who gave you that day. Na magiging panatag ka na, ano kayo mga sa araw na to. Pero Lord, this is the day. Yung araw mo to, bigay mo sa akin. Kaya, dahil bigay mo to, alam kong magiging mabuting araw na to. Di ba sabi, walang bagay na binigay ng Diyos na masama. Every good things came from the Lord. Now, if you're acknowledging that this is the day that the Lord has made, so, the whole day will be a good day. Diba? This is the day. Kasi mabuti ang Diyos eh. At mabuti ang Diyos na nagbigay ng araw at magiging mabuti ang araw na yan. Diba? Walang, malas na araw. Wala pong malas at swerteng araw. Okay? Huwag kayong maniniwala sa swerte. Malas yun. Okay? So we may not know what today will bring, but we know who gave us today. Psalm 35. For his anger lasts only a moment, but his favor lasts a lifetime. Ang Panginoon, nagagalit yan. Pero ang Panginoon, hindi nagtatagal ang galit. Sino dito may ugaling, magagalit ka pero mamaya wala na. Taas ang kamay. Babae. Hindi nagtatanim. No? Ugali ng Lord yan. Di ba sabi, maging tulad tayo ng Panginoon? Ang Panginoon, magagalit siya pero hindi siya nagtatagal. No, hindi siya historian na, yung last year mong ginawa, hindi kita mapapatawad. Naka-record ha. Pero ang Lord, for his anger lasts only a moment, but his favor lasts a lifetime. Nawawala ang galit ng Diyos, pero ang kanyang favor ay pangwalang hanggan. Weeping may stay for the night, but rejoice coming in the morning. No, ang paglungkot, ang iyak, ang hipigati, hindi magtatagal po yan. Lahat tayo may pagdadaanan at dapat malalampasan natin yan. Okay? Hindi laging malungkot ang buhay. Amen? At hindi naman laging masaya ang buhay. Okay, ganun lang. So, enjoy the adventure of being here in the world. Kasi mahalaga, habang yung journey mo, habang nag-adventure ka kasama ang Panginoon. Okay, what sins that provoke God's to get in? Kasi since ang Bible, nagagalit pala ang Diyos. So, to be specific, ano ba ang mga kasalanan na pwede kong magawa para magalit ang Diyos? Sino nakakaalam na ginalit niya ng Diyos? So, let's talk about what are the sins that provoke God to get angry. Number 1, injustice and oppression. Mga kapatid, nagagalit ang Diyos sa korupsyon na nagaganap. Nagagalit ang Diyos sa mga taong itong nagnakaw na mali-malitang pera ng bayan. Yung galit na namamayan, galit din ng Diyos yun. So, injustice and oppression. Kahit ikaw, kung may kaibigan kang inagrabyado mo, o may kilala ka, o kapitbahay mo na ginawan mo na masama, injustice,
pangbubuli, pang nambubuli ka ng tao, injustice yun, and oppression. Nagagalit doon ng Diyos. So, galit ang Diyos sa mga bully. Sino ito bully? Walang tataas. Sino na bully? O sige, lahat api. Diba? So, injustice and oppression, galit dyan ng Diyos. Then, pride and arrogance. Nagalit ang Diyos sa palalo, sa mayayabang, sa matataas ang pride. Ang paboritong sabon, pride. At arrogance, arrogante, dominante nga. Dominant people, galit ang Diyos doon. Kapag kayo mayabang, magpakumbaba. Di ba? Sabi ng Panginoon, kung sino nagpapakumbaba, siyang itataas. Sino nagpapataas, siyang ibabagsak. So, galit ang Diyos yan. So, alam nyo na, huwag kayong mambubuli, huwag kayong mga ape, huwag kayong mga agrabyado ng kapwa. Pangalawa, huwag kayong mayabang. Huwag kayong arrogante at dominante. Pangatlo, idolatry. Pagsamba sa ibang Diyos-Diyosan, pagsamba sa kayamanan, pagsamba sa kasikatan, pagsamba sa mga sikat na tao, Duterte ka man o BBM, masyado niyong pinahahalagaan ang political sides. Inaaway mo na yung pamilya mo dahil sa politika, idolatry yun. Di ba? Kami ni Pastor, di kami alam dito yung mga BBM tsaka mga DDS eh. No? Pero tanungin nyo kami, Jesus lang ako. Okay, so idolatry. Yung meron kang ibang sinasamba bukod sa Diyos. O sabihin natin, hindi ka na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Sinasamba mo yung trabaho mo, yung karir mo, yung pinag-aralan mo, yung kagwapuhan mo, kagandahan mo, talento mo, skills, talino, no? Sinasamba mo siya. So, idolatry yun. So, galit ang Diyos doon. Kapag naramdaman ng Diyos na mayroong umaagaw sa Kanya, sa puso mo, idolatry yun. No? Kapag sobra-sobra mong mahal ang asawa mo, dahil sobrang mahal mo sa asawa mo, binabantayan mo siya, kaya hindi ka na nagsisimba. Umanda ka, seloso ang Diyos. Di ba? So, huwag kayong magmahal ng sobra na higit sa pagmamahal sa Diyos. Hypocrisy, galit ang Diyos sa ipokrito. Sa salita ngayon ay mga plastic. Di ba? Mga Tupperware, mga Orocan. Meron bang Kristiyanong plastic? Di ba? Hypocrisy. Galit ng Diyos sa hipokritong mga tao. No? Ano yung hipokrito? Iba ang kanyang pakita sa kapwa sa nasa likod. Best friend daw, pero tumitira ng patalikod. Kagaling! Ay, kayo naman na Kristiyanong ito eh. Di ba? Injustice. Yung injustice and oppression, mistreating or exploiting others. Yung pride and arrogance, putting oneself above God and others. Yung idolatry, worshiping other gods or things instead of God. And hypocrisy, pretending to be righteous while deliberately doing wrong. Ito din mga hipokrito. No, nakapakitang mabait, banal. No, si Pastor Reggie, banal niya. Banal na aso. Okay, hypocrisy is pretending to be righteous. Pero mali naman. Then, number 5, violence and cruelty. Galit ang Diyos sa violence and cruelty. Mga pagpatay, galit ang Diyos diyan. Harming innocent people. No? Papatay ka ng tao na inosente. Di ba? So, violence yan. Galit ang Diyos diyan sa cruelty. Then, lahat tayo tatamaan dito. Galit ang Diyos sa persistent and unrepentant sin. Ano yan? Knowingly continuing wrongdoing or sin while refusing to turn back to God. Yung mga taong nasanay na sa kasalanan, sanay lang gawin yung kasalanan, hindi na siya nagigilty sa Diyos. Yan yung mga taong galit ng Diyos. Yung alam mo na mali, ginawa mo pa. Ano pa isa? The sin of omission is doing something that is wrong. Sin of commission. When you commit sin, alam mo mali, ginawa mo kasalanan. Alam mo, may isa pa? The sin of omission. Alam mong tama, hindi mo ginawa. Kasalanan po yun. Ay, sana, di ba? Kapag meron kang pagsisisi na dapat ginawa mo ito, at di mo, nagkasala po kayo. Sin of omission and sin of commission. Sin of commission, ginawa mo kasalanan, alam mo mali, ginawa mo siya. Pero ang sin of omission, alam mo tama, hindi mo ginawa. Kasalanan din po yun. Okay?
So, yun ang persistent. Kapag ang mga kasalanan yun, patuloy mong ginagawa, at di ka naghihingi ng tawad, galit na sa iyo ang Diyos. Tandaan nyo, ang Diyos ay mapagpatawad. Pero may mga taong ayaw humingi ng tawad at pinagmamalaki pa ang kasalanan. Alam nilang mali. Alam nilang mali ang pag-aasawang 2 lalaki at 2 babae. Tuloy pa ang pagkapakasal, di ba? Alam nilang mali yun. At nagagawa, mga moralista, mga banal, ginaganon tayo. Di ba? Wala naman sa Bible na si Adam ay nagpakasal sa lalaki, di ba? O sa Eve o sa Steve. No? Persistent and repentant. Pero we can pray for them kasi wala pa silang kaliwanagan. Marami naman testimony sa Facebook sa mga dating homosexual, either tomboy o lalaki yan, o babae yan, o tomboy o bakla, na nagbalik loob sa Diyos at naging matuwid. So, those are the sins that is angry, na kinagagalit ng Diyos. So, second point natin. So, kanina, rejoice. Si David, when he wrote the book of Psalm, he rejoiced. Balikan ko lang yung Diyan po sa program niyo, meron tayong line-up. No? Yan, rejoice. David rejoiced because God made the day that the Lord has made. So, on the second point, that David is cry out to God because He is our salvation. Hindi ka dapat magsaya, pwede kang umiyak sa Diyos. Ako, aminado ko, kasi may time di ba, nag-sermon ako, tapos at the end, may pag-iyak. I'm emotional pagdating sa Diyos. Lalo pag naisip ko yung kabutihan ng Diyos sa kabiyayan ng hindi ako karapat-dapat, yung unworthiness that you've been loved and saved by God, nakakaiyak sa akin yun. Di ba? Kaya, I received something na I do not deserve, ay lalo ko na-appreciate ang Diyos. And I cry out. Umiiyak ako sa Panginoon. Okay, so see, David said, cry out to God because God is our salvation. Save us, we pray, O Lord. We pray, give us success. So, panalangin ni David na iligtas mo kami, Panginoon, nananalangin kami ng katagumpayan. This reminds us that worship is not only about celebrating what God has done, it is also about trusting Him with what we still need. So, ang praise and worship o ang pagsamba, hindi ka sumasamba lang dahil na may pinagpala ka, dahil okay ka, no. Worship is also during you are in bad moments or bad situation. Or pwede ka, kaya sabi ko, si David ang dahil sinulat sa Psalm, na sinulat niya ng panahon siya'y natatakot, nagtatago sa mga papatay sa kanya, siya'y nasasaktan, na umiyak. So, nakikita niya ang kabutihan ng Diyos kahit sa sama-samang sitwasyon. So we can still trust God in time of difficulties. The word Hosanna is closely connected with this cry for salvation. Hosanna means, save us, Lord. Save us, save. Hosanna. Hosanna meaning, save us. How about hallelujah? Ano ibig sabihin ng hallelujah? Praise God. Pag sabi ko, praise God, hallelujah. O amen, ano yung amen? Sumasang-ayon kayo. Meaning, so be it. Kapag minanalangin, kapag nag-amen ka, sumasang-ayon ka sa panalangin niya. At bakit kailangan mag-amen? Pinagtitibay nito ang panalangin. Sabi, ang pray niya, gano'n. Nag-amen siya. Sabi ni Lord, okay sa kanya, di ba? So, when the church agrees and say amen, the prayer becomes strengthened. Napapagtibay siya. So, we can bring our needs to God. No? Kapag mayroon kayong pangailangan, hingi lang sa Diyos. Then, God is our source of help. Naniniwala ba kayo ng Diyos ang lahat ng pinagmumulan ng ating tulong? Bagamat gumagamit siya ng mga ibang tao para tulungan tayo, pero God made or used that people to be an instrument of His help. Number one, we can bring our needs to God. The psalmist openly cries out to the Lord. We do not have to hide our fears, our struggles, or needs from God. Okay? Huwag niyo itago ang takot, ang kailangan niyo, sabihin niyo sa Diyos. God is a source of our help. When we face uncertainty, we can turn to the one who is greater than our circumstances. Kapag kayo nahihirapan, kapag kayo napapagod, lapit lang sa Diyos na higit sa pinaghihirapan niyo. Meaning, God is greater than the circumstances. Worship includes dependence.
Ang pagsamba daw ay kasama ang pagtitiwala. The true worship says, Lord, I need you. Panginoon, kailangan kita. Gratitude remembers God's faithfulness in the past, while prayer trusts Him for what lies ahead. No? So ang gratitude daw, kay great kasi, ang Lord, hindi niya ako pinabayaan. Meaning, we've been grateful because of the fruit, the evidence, or the miracles you experience from God. Kaya grateful ka. Pero alam niyo ba, yung dependence naman, Lord, dahil dati, hindi mo ako pinabayaan, hanggang ngayon, hindi mo ako pinabayaan. In the near future, hindi mo ako pabayaan. So, dependence. Mas lumalim ang dependence natin. So, worship don't change God. But worship change us. Tama? Yung pagsamba daw, hindi yan nagpapabago sa Diyos. Ang nagpapabago sa pagsamba, ikaw na sarili mo. Example, kailangan ko mag-worship kasi ang dahil ko nagawang kasalanan sa Panginoon. Kailangan ko siyang sambahin. Yes, I worship. Yung pagsamba natin, nakakalugod yan sa Diyos. Pero do you know, yung pagsamba sa Diyos, hindi mo pwedeng baguhin ang puso niya. Na pwedeng, baka mas kaawaan niya ako. No. Do you know, lalo na sa panahon na sumasamba tayo, na meron kang pinagdadaanan, karamdaman, problema sa buhay, problema pinansyal, relasyon. Kapag sumasamba ka, hindi mo pwedeng sabihin, Lord, sinamba kita. Baguhin mo ang sitwasyon. Hindi po. So, ang nangyayari sa pagsamba, binabago niya ang puso mo sa pagharap sa sitwasyon. Sasambahin kong Panginoon dahil gusto kong gumaling. Hindi mangyayari yun. Ang ginagawa ng Diyos sa panahon ng karamdaman, babaguhin niya ang puso mo sa pagharap sa karamdaman. Kasi ang pagsamba, hindi niya kayang baguhin ang gusto ng gawin ng Diyos. Gusto kong mangyari ang gusto ko, sasambahin ko siya. Sasambahin mo siya. Sa oras na sinamba mo siya, binabago niya yung sitwasyon ng puso mo. Kung tingin mo, negative, pero God will change your heart to the perspective that God is always good. So God does not change us. God did not change by our worship. It is God changed us during our worship. Binabago niya ang ating puso. The God we think for yesterday is the God we can trust with tomorrow. No, dahil kung napatunayan ng Diyos dati na hindi ka na pinabayaan, panapalatayaan pa na ang Diyos pa rin ay hindi ka niya pababayaan sa kinabukasan. So as for me, I will call upon God and the Lord shall save me. Tawag lang sa Diyos, ang Panginoon, hindi ka pababayaan. Number 3, bless the one who comes in the name of the Lord. Sabi sa Tagalog, pagpalain ng sino mang nagpunta, tumungo sa kanyang pangalan. Nagluluko po yung aking kaya nawawala yung aking script. Yan. Pagpalain ng sino mang dumating sa pangalan ng Panginoon. Sino po naniniwala na sa bawat pagsamba nyo, may pagpapala? This is the promise of the Lord. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Ang sino mang nagpunta dito dahil sa Panginoon, pagpapalain ka. Don't say that I go to church because I need God. Kasi may problema ako. I will go to church because I have a part. I'll go to church because pastor, nakakaya kay pastor, lagi nila akong wala. No. Your main purpose why you go to church because dapat dahil sa Diyos. Because of God. Kasi may pagpapala sa sino mang nagpupunta, sumasamba dahil sa Panginoon. Kaya dito papasok ang kasalanan ba kapag hindi ako nakakasimba? Basahin ko lang isang ito. Ito, sinend ko na po sa GC ng workers. Kasalanan ba kapag hindi nakakapagsimba? Hindi lang attendance ang tunay na issue, mga kapatid. Kasi hindi naman tayo niligtas dahil perfect ang Sunday service natin. O attendance, no? Kundi, we are saved by grace through faith in Jesus. Pero hindi rin ginawa ng Diyos ang church para maging optional lang kapag convenient. Sabi sa Hebrew 10:25, huwag niyong kaligtaan ng pagtitipon. Diba? So, ang pagsamba, hindi po ito optional. Ginagamit ito ng Diyos para tayo ay lumago. No? Hindi kailangan perfect attendance. Kasi there are reasons why some members didn't attend. Meron silang reasons talaga. Lagi ko na sinasabi, basta ang pinagpalit mo ay hindi kasalanan. Now, ang kahalagahan ng pagsamba, ang tanong ay, hindi issue yung kasalanan ba hindi makasimba? Ang tanong ay, kaya ko bang lumagong mag-isa?
na wala ang church? O willing akong lumago kasama ng mga kapatid sa Panginoon sa araw ng pagsamba? Worship is not only on singing. Worship is only on obeying. Sumasamba ka kapag sumusunod ka sa Diyos. So, ang sabi ng Diyos ay pinagpapala ang sinumang nagtutungo dahil sa pangalan ng Panginoon. So, may pangako po. So, one of the promises of the Lord. So, ibig sabihin, kailangan natin ng church. Hindi lang para makinig ng sermon, kundi para lumago, makorek, ma-encourage, at may kasamang lumakad kay Kristo. Kaya ang tanong ay, hindi lang nakumpleto ko ba ang Sunday ngayong buwan, kundi desire ko bang lumago kasama ang mga kapatiran. Ang hindi makapagsimba minsan, may valid reason, ay okay lang. Ang masama, laging iwas dahil ayaw makorek, ayaw mag-commit, o ayaw maubusan ng oras. Church attendance doesn't make you Christian. But growing Christian should desire Christian community. Hindi perfect ang church. May misunderstanding, may disappointment, at minsan may church hurt. May mga kapatid at pastor pa mismo ang sinasaktan kayo. But then, hindi tayo tinawag ng Diyos para ipollow ang bawat isa. But we are called by the Lord to follow Jesus. Kaya hindi lang ito tungkol sa pagpunta sa isang building. Ito tungkol sa pagiging bahagi ng spiritual family. You do not go to church to prove that you are saved. You gather with the church because you know you were never meant to grow without the church. Naniniwala ba kayo? Hindi nyo kayang lumago ng walang church. So, hindi tayo tinawag ng Diyos para magsunuran sa bawat isa. We are called by the Lord to follow Jesus. So, worship meant. So, the song moves from personal gratitude to public worship. So, sa ating third point, si David sang to the Lord, Lord, this is the day that you have made. And I cry out to you, today we will worship you. So corporate. So from gratitude to public worship, the people are encouraged to bless and honor the Lord together. Ang Biblia, in-encourage niya ang church. No? I encourage you to, huwag niyong kaligtaan na pag ito. Sama-sama kayo sumamba. Because ang pagsamba ito ay to be shared. Worship is meant to be shared. God's goodness should not be remained on your hearts, but we should testify about it and share with others. Yung kabutihan ng Diyos, dapat huwag mo sarilinin yan. Kanina, along the way, nakasabay ko sabi ko na, Sister Tess, pastor nga, kaga namin dalawa. Sabi ko, nakakatuwa yung husband nyo, nakakadalun na. Bakit po kaya? Natouch ako sa reason niya. Alam mo, pastor, ang tagal na namin sa dating church, di ko siya naihasama. Bakit nga dito? Kasi pastor, mula nang matin ako dito sa FCF, nagbago, antay ko po, laki ng pinagbago ko. At yun ang reason ng asawa ko, ba't siya sumama? Kasi ang laki daw ng pinagbago ko. Yung kapatid, it's an amazing testimony. Kahit anong dasal mong gawin dyan, no? Patungan mo ng kabay habang natutulog. Kung ang ugali mo naman hindi nagbabago, hindi susunod ang asawa mo. So napakalaking bagay ang ating testimony. And good testimony as a result of growth. Lumalago ka kaya naging maganda ang patotoo mo. At ang patotoo to ang magdadala sa sinumang para lumapit sa Panginoon. Kaya tandaan nyo, mahalaga ang lumalago. Di ba? So thank God. Sabi ko, testify mo sa Thanksgiving kasi nakaka-challenge po yun sa mga may asawang hindi madala. Di ba? Tingin nyo na sa asawa nyo, demonyo. Ay hindi, babaguhin niya ng Diyos. Muna, magbago ka muna. Lagi sabi nga ni Sir Tess, kasi pastor, hindi na ako bungangera. Bakit nga, no? Kasi naman lalaki, kahit anong bait mo dyan, kung bungangera ka, naka, tigilan kita. Okay, we honor God for who He is. No, because we honor God for who He is, we worship not only because of what God give us, but because He's worthy of our praise. Pinaparangalan natin Diyos hindi dahil sa kaunang binigay niya, kaunang biyaya niya, we give glory to God because He is worthy. Karapat dapat siyang pasalamat sambahin. Our worship points others toward God. Ang ating pagsamba daw ay dapat nagpapakita sa iba tulad nga ng testimony ni Sir Tess. Diba?
Tagal na nga raw niyayaya eh. Ngayon lang sumama eh. Nandito siya, wala no. Pero nakailang church na daw siya. Di ba yun nakakataba, nakaka-challenge sa bawat isa. Kung meron kayo hindi madala, alam niyo kung ba di niyo madala, ikaw ang problema. Baka wala pa siyang nakikitang pagbabago sa iyo. Next, gratitude received in the heart should become worship expressed through our lives. So yung gratefulness mo, puso mo, dapat naging pagsamba siya at lumalabas, nakikita sa ating buhay. How to have a worship lifestyle? Ang worship lifestyle, hindi lang dapat sa mga music team. Dapat pala samba ka. Worship lifestyle can be worship God every day. No? Laging sambahin ng Diyos. Number 2, worship through prayer and thanksgiving. Worship is not just on singing. Just pray and give thanks to the Lord. Number 3, worship is true obedience. Sabi ko sa inyo, pagsamba din ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Then, in conclusion, diba, ang galing, bilis. We may not have everything we want, but we may face challenges we did not expect. Di naman natin nakukuha lahat, pero may mga challenges natin hindi natin inaasahan. Makaharap natin yan. But we can still say, 1, 2, 3, this is the day which the Lord hath made. We will rejoice and be glad in it. So every day, bawat araw na ginawa ng Diyos, no, laging pasalamatan kasi gawa yan ng Diyos. Today is not an accident. It is an opportunity, a day to trust God. Bawat araw, hindi aksidente yan. No, ito ay dapat araw ng pinapagpasalamat sa Diyos. To thank God, to worship God, and share His goodness with others. Kaya lahat ng araw, lahat ng panahon, every seasons are made by God. Kaya walang sinasabi, like kung nabanggit to sa mga funeral, there's no such thing as untimely death. Wala pong hindi po totoo yung mga, wala pa sa oras, ang bata pa, namatay na, di ba gano'n? No. All things are according to God's season. Kapag namatay siya, it's in His time. Oras ng Panginoon yun. Ayun din ang mawalay aking mga minamahal na mga aso eh. Lord, in your time yun talaga. No? So meaning, aso lang yun na talagang, Lord, talagang it's God's timing. So, kapag alam mong ganun ang Diyos, alam mo yung isip niya, alam mo yung kalooban niya, madaling tanggapin ang anumang bagay na ating nakaharap. Kasi you know God. Alam ko naman kasi, alam kong may plan ng Diyos. Do you know? Most of the people are ranting against God because they didn't know God. May mga taong nagre-reklamo sa Diyos kasi hindi nakilala ang Diyos. Ba't ang gano'n ng Diyos? No? Sabi ng sa kapitbahay ko, ang dahil mababait at tao, nagkakamatay, hindi pa yung mga politikong yan, na magsimatay na yung mga yan. Di nga, no? Totoo, no? Umamin kayo. Diba? Itong mga tao nananabang, ngayaman, no? Ang healthy pa. Tapos yung mga mababait, namamatay. Di ba? Pero if you know God, yung mga dati kong nabasang verse, ngayon sila maging masaya. No? Habang tayo mga anak ng Diyos, dito man sa lupay naghihirap at nagsasuffer. Kasi sabi nga, ang anak ng Diyos, tayo lamang ay isang dayuhan. Malalakbay sa mundong ito, kaya kapag ikay dayuhan, hindi ka sanay. No? Kapag sanay na sanay ka dito, hindi ka tagalangit. Ha? Pag ang Christian sanay na sanay sa buhay ng kasalanan, hindi ka tagalangit. Sorry, we don't know you. Pero kapag hindi ka sanay, because you are not the citizens of the earth, you are the citizens of heaven. So dito mga kapatid, pag dito nahihirapan tayo, don't worry, God has promised. May promise ang Diyos. Doon sa langit, wala nang hirap. No? Yun ang ibibigay sa atin. Yung mga yang nagkapasasa, na sana ay humihingi ng tawad, maging maligtas. Pero pag di sila humingi ng tawad, magpakasasa sila ito sa lupa, pagdating sa kabilang buhay. Walang hanggang hirap sa impyerno ang dadanasin nila. Ganun lang, kung kilala mo ang Diyos, hindi ka magreklamo. Okay? So you must know God. Kasi kapag alam mo Diyos ay Diyos na mabuti, kahit ano mangyari, hindi mo magiging masama ang tingin mo sa Diyos. Kasi kilala mo siya, di ba? Di ba kapag mahal nyo ang tao, regardless na ano nakikita mo, mahal mo siya eh. Ganun tayo dapat sa Diyos. Okay. So for our, ayaw nang mag-click. Nag-give up ni akin, clicker. Napakitseksa. Yeah. So for our,
Yan, paid group use. Reflection question, how can worship help you overcome your situation? Paano ba ang pagsamba makatulong sa iyo para makaraos o magtagumpay sa iyong kinalalagyan ngayon? Then, how can your example help others? Yung pinagdadaanan mo ngayon, paano siya makakatulong sa iba? Sabi nga, our test today will become our testimony tomorrow. Na pwede siyang makatulong. Next, application question. What is one specific thing you can do today to express your gratitude to God? Ano yung bagay na pwede mong gawin ngayon para ipakita yung pasalamat siya? How can you encourage someone else to recognize God's goodness as well? No, paano may encourage sa iba na ipakita, masabi mo sa kanila, mapatunayan mo sa kanila na mabuti ang Diyos sa kabila ng lahat. Yan po ang ating challenge for today. Sa ating mga faith group and everyone, for your take home, sa your take away, isipin nyo lagi na mabuti ang Diyos. No? Sa panahon ng kahirapan, karamdaman, kamatayan, kautangan, kasawian, isipin nyo, mabuti ang Diyos kasi meron siyang ginagawa. Tayong lahat po itumayo, tayo po magpasalamat sa Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah.